Kung wala kayong batili sa mga namin ko, may mamara ka nandun sa mga vice mayor. At sa inyo lahat. So, ito po yung aking katanungan. So, paano po natin usapin ang droga sa bawat barangay? Ang droga po ay problema hindi lamang po sa ating barangay, hindi sa ating bayan, lagi ito po ay sa buong mundo. Problema po ito. Pero bakit po ba ang isang kabataan ay gumagamit ng drug? Una po, isang kabataan po, kapag nawalan siya ng pag-asa sa buhay, mawawalan siya ng respeto sa sarili niya. Pag nawalan siya ng respeto sa sarili niya, gagawin na po niya lahat ang gagawin niya sa katawan niya. Hindi na po iniisip. So ano po ang kailangan natin para suntuin ito? Bigyan po natin ang pag-asa ng mga kabataan natin. Pero kung makikita po sa Manila, palit tayo ng palit ng leader. Tuwing eleksyon, ganito na lang eh. Di ba? Tuwing ganito na lang, lahat ng sinasabi ng politiko magaganda. Pero hanggang ngayon, kumakain pa rin tayo ng basura. Anong tawag natin doon? Pagpag. Di ba? Hindi lamang po droga ang problema natin. Yung droga po ay byproduct lang yan ng totoong problema. Lutasin po muna natin ang unang problema. Ano po yun? Bigyan ng pag-asa ang mga kabataan. At yan po ay kayang ibigay ng ating Super Mara Pamilya. Gising po ba kayo? Yes! Sasagutin ko yung tinanong mo kanina. Ako ay matagal sa PDEA. Kinuha ko kami ni Duterte para patahimin ang Pilipinas. Galing, di ba, no? Pero, hindi pa rin tumahimik. Alam niyo kung bakit? Ang problema po ng Maynila at ng buong Pilipinas, kinakailangan po ay patakasin ang barangay. Ano sabi ni Martin Binyo? Ang unang nakakaalam kung sino nagbebenta ang barangay. Yung nagpalitan ng asawa, alam ng barangay. Yung nawawalang palanggana, alam ng barangay. Pag tinanong mo yung barangay, hindi masagot. Pag kami ang umupo, siguro hahawakan ko yan yung sinasabi mo tungkol sa drug. Bakit? Ginawa ko po yan sa Pinilla Rizal. Ang aking kinakapatid na mayor, sabi niya, pare, pag umupo ako dito, problema kontra. Pag-upong parang yan ang mayor. Ako kaagad ang pumili ng chief of police. Ako ang pumili ng barangay. Alam niyo kung ang tawag sa akin sa Pinilla Rizal? Legal mayor. Ibigyan ko kayo ng 2 oras. Mula alauna hanggang alas 3, pumunta kayo sa munisipyo para malaman ko kung sino ang adik. Pero pag hindi kayo pumunta, may listahan ako. Alam niyo kung ano nangyari? Nako, lumabas ulat yung adik, pumunta sa munisipyo. O, listahan. Magre-report kayo linggo-linggo. Okay? At yung barangay, patatawag mo yan. Ikaw barangay, tutukan mo ito. Ako po ay member po ako ng Board on Parole and Probation. Yung mga nakulong na, pinabais namin. Yung mga nasa labas, pinabantayan po namin yan. Ganun po naging trabaho namin. Ang problema po, sa ating barangay lang mo naman magagalit, yung mga kapitan, yung mga kagawad, medyo natatamaan. Correct. Ang gagawin mo natin, pag umupo po ang ating mayor, ang ating vice mayor, at yung mga nakaupo, ay pagtulungan po natin. Siguro, maglalagay ako ng isang training center para sa barangay. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo huhulihin yung constituent nyo. Eksperto po ako dyan. Hindi mo sa akin pwede sabihin, ay hindi ho, yung anak ko matino ho yan. No. Sinasabi mo lang matino kasi anak mo.
Ang gagawin natin dyan, katulad ng ginawa natin ni Alfredo Lindon. Bigla namin kinukuha yung bata at ini-interview namin. Ano ginagawa mo? Bakit bumibili ka ng droga? Saan ka bumibili? Ano sabi niya? Kasi yung tatay ko parang hindi atin. Nakita mo na. Pati yung tatay tinuro na. Ngayon, ang tinatanong mo kanina kung paano masusumpo yan, palakasin po natin ang barangay. At ako, mapipilitan ako kung sakali na ako ay lumusot na konsihal sa 4th District, aakuin ko po yan, yung tinatanong mo. Yung kinakailangan bahay-bahayin ko sa buong Maynila ang gumagamit ng droga, ise-seminar po. Yan po ang trabaho ng Board on Parole and Probation. Umamin. Ang umaamin daw, nakakasundo. Tama, mali. Yan. Ang magulang hindi niya kasundo. Pero ako, nakakasundo ko yung adik. Ano ba kung bakit? Unang-una ang tanong ko sa iyo, ito. Anong ginagawa tayo mo? Yan, susunod ko. Yung nanay mo, natutong ito sa kabila. Napapabayaan mo kami mga magkakapatid. Kaya dapat, tutukan din po ng barangay yan. At pangalawa, tutulungan ko po din ang ating mayor tungkol sa traffic SAR. Ayan na. Ang driver at saka NPTV, hindi po magkasundo. Am I right? Hinuhuli, walang violation. Hinuhuli, mali. Bakit? Marami akong kaibigan ng NPTV. Pero gawin ho natin yung trabaho natin. Diba? Minsan nakaparada. Bumili lang ng soft drink sa harap. Nakakala. Diyos Maria Jose. Yung soft drink 10 piso. Yung tam 1.5. Sino nakaklam na rito? Ay, yung mami na. Malalaman natin yan. Diba? Bumili lang ng soft drink 10 piso. Yung tam 1.5. Diyos Maria Jose. Huwag kong ganon. Ise-seminar din natin ang mga nagre-reker, mga nakaklam. Jeepney driver yan. Kumikita lang ng 400 yan, ikaklam mo. Ang tinatawag doon ay dapat bigyan ng consideration. Diba? Ngayon, ang ating mayora, dyan magaling sa konsiderasyon. At yung tinanggit niya kanina, tungkol sa ambulansya, yun din po ang project ko. Kaya nga lagi kami makausap ni Imelda Papin eh. Ano ba kung sabi niya? Partner, sana tumagal ako dito sa PCSO para marami akong matulungan. Yes! Oh, di ba? Pero alam niyo na nakakatuwa, no? Nadinig ko kanina eh. Dapat bawat barangay ay may ambulansya. Tama po yun. Pero kung hindi po mauupo ang ating Super Mara, wala pong ambulansya. Pero pag po, ako na nangangako sa inyo, magagawa ho namin yan. Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Thank you.